Nauubusan na ng pagkain ng ilang residente sa Bataan dahil sa patuloy na pagbaha. Bukod dyan, hindi rin makapaghanap buhay ang maraming residente. Live mula sa Hermosa, Bataan, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano mga kalbaryong pinagdaraanan ng ating mga kapatid dyan? Nako, Julio, Cheryl, isa sa pinakakalbaryo ng mga residente rito, itong sitwasyon namin ngayon pa rin sa tubig. Itong pwesto namin, aabot hanggang... Ito na yung pinakamababaw na bahagi dito sa buhos ng ulan dito sa lugar. Dito na rin nakapwesto. Ito mga bangka na yan. Naging parang terminal na ito ng mga bangka para sa mga residenteng kailangang sumakay ng bangka para makarating sa kanilang mga bahay na aabot na taas ng tubig sa kanilang mga bahay. Pero alam nyo, kasunod din ng mga pabigla-bigla o pabugso-bugsong buhos pa rin ng malalakas na ulan, talagang samot-saring problema pa ang harap ng mga residente at pinangangambahan oras na magtulan at ganitong sitwasyon na mataas ang baha. Bukod kasi sa wala ng mas lumalala raw ang mga sakit nila, lalo sa balat. Hindi alintana ng mga residente ang buhos ng ulan mo sa Bataan. Ang ilan nilusong pa rin kahit hanggang bewang na ang baha. Habang ang iba, kailangan mas galingan ng pagbalanse sa sinasakyang bangka, hawak ang kanilang payong baha. Kahit kasi gustuhin na lang daw muna ng mga residente na manatili sa mataas na bahagi ng kanilang bahay, kailangan pa rin nilang mamangka pala mamalengke. Kasi ang supply nila ng pagkain. Isa sa nakausap namin, si Nanay Baby Parungaw. Nangangamba siyang baka magtagal pa yung ganitong sitwasyon, lalo't halos buong araw na isailalim sa red rainfall warning. Kaya naman labis na karne o isda ang binili. Chichirya na lang daw muna ang gagawin nilang ulam sa hapagkainan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ulam namin pula, sasawsaw namin sa suka. Ito po yung budget, wala na pong pambili. Hirap po talagang, alang nagtatrabaho, ako lang po yung nagtatrabaho sa amin. Ba't di po kayo lumikas? Ay, saka po lilikas po. Hirap din nang nakikisama. Kaya hanggang tiis namin pag umulan yan, talagang hirap na hirap po kami. Sa baha ang maraming kalsada, ang ilang tricycle driver abay pinarada na muna sa mataas na bahagi. Pati ito, inaabot pa rin ng tubig. Sumideline na nga rin ng iba sa pamamangka para may kitain pa rin kahit papano. 20 pesos ang singil sa kada pasahero. Ang problema, kumikita nga kahit papano pero kapalit naman daw nito ang mas lumalala nilang sakit sa balat. Mga kapatid pero mas idinadayin kasi nila ngayon ang pagkakaroon ng mas malalang alipunga. Kahit do kasi ibabad sa mainit na tubig na may asin at buhusan pa ng alkohol, hindi kinakaya ang halos 3. Pakinggan natin ang panayam ng isa sa mga nakausap nating bangkero. Hirap po talaga kasi yung agos mabilis yung masyado. Ayun, napupuno nga po kami ng alipunga. Masakit to. Bakit? Lalo sa gabi. Makati po siya na masakit. Kung uupa po yung bahay, wala po kaming alipungan. Aabot sa 16 na barangay ang apektado ngayon ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa dahil lamang sa magdamag na buhos ng ulan. Aminado ang lokal na pamahalaan, malaking hamon sa kanilang sitwasyon lalo't mabilis ding umapaw ang ilog sa lugar ng mga tubig na nanggagaling pa sa Pampanga at ibang bayan sa Bataan. Hermosa LGU, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi nila ng apektadong residente. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Nakapag-request na kami sa DSWD, nakapag-provide na sila ng mga relief box. Actually, paubos na rin. Meron ba namang fund yung local government, pero mauubos yan. Apektado rin ng baha ang bayan naman ng Mariveles dito pa rin sa Bataan. Nag-iikot na nga kanina ang ilang kawani ng Mariveles MDRRMO para ilikas ang mga residente. Pinaiiwas na rin sa mga binahang kalsada yung mga may maliliit na sasakyan gaya ng mga motorsiklo. Cheryl Julius, mga kapatid, mabalik tayo dito sa bayan ng Hermosa.
Talagang, eto, dito na muna naghihintay ang mga kapatid nating bangkero sa lugar para nga maghintay ng pasahero. Ito, aabot ng nasa 6 ang pwedeng isakay dito sa naturang bangka. Kausapin natin si tatay. Tatay, harap ka dito. Gaano katagal ho kayo babiyahe pag ganitong araw? Kasi syempre dumidilim na. Hanggang ano oras po kayo babiyahe dyan? Saglit lang, siguro. Minuto lang hanggang sa labasan lang. Ibig ko sabihin, hanggang ano oras kayo Uwi. magsasakay ng mga pasahero dito? Asan, alas 7, ganyan. Alas 7 ng gabi. Pagkatapos wala nang bangkang bumabiyahe. Wala na. Para sa mga galing sa labas, papunta sa loob. Dito na ho ba kayo talaga lumaki sa Bataan, sa Hermosa? Oo. Ilan Dito. taon na ho kayo? 63. Sa tagal po ninyo dito, ganito na ho ba talaga yung sitwasyon? Talagang laging ganyang baha? Oo, parang ganyan basta ubos. Mabaha. Gaano ka? Ay, hirap talaga. Nako. Nakakalungkot pakinggan, no? Julius Cheryl, talaga magtitiis na lang talaga ang mga residente. Dito medyo ang tagal ng antayan din kung sakasakali kasi hindi nila sinasagad yung capacity ng bangka hanggang 6 lang daw kahit abutin sana ng hanggang 10 ito para sa safety. Sir, kayo, kumusta lang ang pagsakay-sakay nyo para magbalanse? Kasi walang katig yung bangka eh. Sakto lang po. Oo, pero anong sitwasyon nyo dito ngayon na ganyan na talagang mataas ang tubig pa rin palagi sa inyo? Mahirap po yung sitwasyon po. Tulad po ngayon bumaba. Pakahirap po. Meron ba kayong panawagan sa pamahalaan sa ganitong sitwasyon ninyo? Pero kumbaga sana masolusyonan tong baha, no? Opo. Oo, kailangan ng pangmatagalang solusyon pa rin talaga, Julius Cheryl, no? Yung mga bahay dito, kung mapapansin ninyo, halos lahat may mga second floor. Talagang iba, sarado na halos yung pinaka mga bahay. Tanging lamang yung may mga tao dahil nga nalubog na, no, yung bahay nila ng baha, yung pinaka ground floor. Ngayon, medyo pero kung ganito na tumigil na yung ulan, posibleng abutin daw ulit ng mga halos 1 araw bago humupa yung baha dito sa lugar. Pero kung maulit na naman daw yung namaga ng buhos na tumaas na naman ang tubig at baka umabot pa sa pinaka main road. Halos ang lapit na lang namin, no, mga kapatid, sa main road, kaya ganun ho kataas yung tubig dito sa lugar. Mahaba-haba ito. Ito ng kalsada, pero kung lalakarin, talagang mahihirapan, no? Dito talaga yung mga pasahero, mga bangkero dito, iba-iba na talaga mga trabaho. Medyo lumalayo na sila sa amin. Ano mga trabaho nyo dati, sir, bago kayo nagbangkero? Ang mga nasa palaisdaan sila, no? So wala trabaho ngayon doon. Wala. Kasi nga, syempre, ganitong sitwasyon. Ito muna. Magkano ba kinikita nyo ho dito? Halika dito, lapit ka, sir. Hindi lang po, pagka tiyempo-tiyempo na sa mga pasahero. Nakakamagkano ho kayo? 700, minsan 500. Kasama na doon yung krudo. Hindi po. Naku, mahal pa krudo. Mali. Oo. Sige ho. Kayo ba? Kumusta ang kalusugan ninyo dito? Medyo may alipong ano. Naku, dyan lang. O sige. Kailangan. Asin. Kakalamansi. Ayun, o sige. Ayun na nga. Wala. Kanya-kanyang diskarte na lang talaga. Sana makarami pa ho kayo ng pasahero. Araw-araw na kalbaryo ng mga residente dito sa Hermosa, Bataan kapag ganitong tag-ulan at bumubuhos ng napakalakas dito sa area. Julius Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.